1 Corinthians chapter 15 verse 58. Pag nakita na po, pag-isabing Amen. 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 Basahin po natin ng sabay-sabay 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ready, read. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Let us pray. Father in heaven, maraming salamat po sa oras na ito. Alam po namin, Lord, na nandito ang iyong presensya. At salamat, Panginoon, 20 years na iyong katapatan sa gawain po, Panginoon, na Pastor Jason. And alam po namin, Lord, kung wala ka, ay hindi po aabot sa ganyang taon, Panginoon. It is only by your grace, your mercy, your love, kung bakit po nagpapatuloy ang mga gawain. Kaya sa oras na to, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, pangunahan niyo po kami at ikaw ang mag-glorify sa lahat ng ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Again, bumabati rin po yung aming pastor. Ako po yung assistant pastor ng aming pastor na si Pastor Edwin Tan sa Faith Baptist Church, Kanyogan, Pasig City. And again, congratulations, Pastor Jason. Parang kailan lang, 20 years. Just imagine, parang kailan lang, no? Batang-bata pang Pastor Jason noon, pero by the grace of God, nandito po ngayon, nagpapatuloy ang gawain. Alam nyo, gaya na nakalagay sa inyong theme, is sabi nga po dyan, our labor, our witness, our faith. Alam nyo, napakadami ng iba't ibang reliyon, pananampalataya sa panahon ito. In fact, kung hindi nga tayo masuri, kasi maguguluhan tayo, ang dami namang mga reliyon, ang daming mga paniniwala. Lahat naman po yan, lahat ng mga pananampalataya, tamang-tama po, nasa social media age na po tayo. At kahit po sa inyong mga social media account, makikita nyo rin po yung mga paniniwala ng iba. Lahat naman po ay nagkakaroon ng paglilingkod o paglilabor. Lahat naman po ay nag-witness, nag-share, nagbabahagi ng kanya-kanyang pananampalataya. Lahat din po ay nagsasabing may faith, may pananampalataya. In fact, even ang mga atheists na nagsasabing walang Diyos, ay meron din silang pananampalataya. In fact, yung maniwala sila na ang tao ay galing sa unggoy, kailangan din nila ng pananampalataya. Kaya sabi ko, naniniwala silang nanggaling tayo sa unggoy. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo kung malakas ang ebidensya. Parang hindi naman siguro. No? Pero ang point ko lang dito is, yan po ay isang malaking kalokohan. Pero ang gusto ko lang sabihin, kahit sila na naniniwala na walang Diyos, pero the fact that tanggapin mo yung Big Bang Theory, tanggapin mo na galing tayo sa unggoy o galing tayo sa anumang hayop, kailangan mo rin ng pananampalataya kasi nga wala naman talagang evidence sa totoo lang, mga kaibigan at mga kapatid. Pero alam nyo, sa oras na ito, from 1 Corinthians chapter 15, papakitignan po natin kung bakit masasabi natin that our labor, our witness, our faith, ay hindi po walang kabuluhan. It's not in vain. At gaya ng sabi ko, lahat naman po ay may iba-ibang paniniwala, pero masasabi natin, based from the Bible, ang ating pananampalataya po bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay hindi po walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Kaya nga, dun sa verse, di ba nakalagay, therefore, sa Tagalog, kaya nga. So, ang ibig sabihin, for this reason. So, para ma-appreciate natin yung therefore, our labor is not in vain, balikan natin yung mga naunang bahagi po ng chapter 15. Alam nyo, mga kaibigan at mga kapatid, ang ating paglilingkod, our labor, our witness, our faith is not in vain because magbibigay po ako ng tatlong kadahilanan kung bakit masasabi natin, ano yung ginawa ni Pastor Jason. Just imagine, batang-bata, 19 years old, iniwan niya ang kanilang lugar. Pwede namang mag-artista si Pastor Jason, pero hindi yun ang nangyari. Pinili niya ang gawain ng Panginoon. At kung isip, ano ba yan? Bakit naman pinili mo? Wala kang mapapala yan. Sa human point of view, parang walang kakwenta-kwenta, parang mali yung pagpili niya. Pero alam niyo, sa oras na ito, makikita natin na pag sinunod natin ang Panginoon, hindi po mawawala ng kabuluhan ang ating pong paglilingkod. Number one po, no? Number one, of the right salvation. Balikan natin ang chapter 15, verse number 1. Sabi po doon sa verse number 1, sa 1 Corinthians, dyan na po kayo, huwag nyo alisin yung inyong pong Bible po dyan, sa 1 Corinthians chapter 15, ang sabi po sa verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Napansin nyo po yan, yung gospel, good news, ang ebanghelyo. Alam nyo, ang ating pong pananampalataya ay hindi po walang kabuluhan sapagkat yung ebanghelyo, yung kaligtasan
na meron po tayo ay nasa katotohanan po, mga kaibigan at mga kapatid. Teka lang, Pastor, paano mo nalaman na nasa katotohanan yung ebanghelyo, yung salvation na inyong niyakap? Under po ng Roman numeral number 1 na the right salvation, number 1 din po niyan, under po ng first outline, our salvation is based on, number 1, the authoritative gospel. Ang ebanghelyo na meron po tayo na ating tinanggap, na ating sinampalatayanan, sabi nga po ng verse number 1, moreover, brethren, tingnan niyo po yan, I declare, sinabi ni Pablo, I declare unto you the gospel which I preach. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ebanghelyo, ang kaligtasan, meron pala, live pala tayo, ABS-GMA, 5, sorry po, hindi ko sabi naman. Tayo po ay hindi sayang yung ating kaligtasan because ito ay nakabase sa Bible. Amen. Nasa salita ng Diyos. Alam nyo, marami ang mga nagtuturo, gospel din ang ginagamit nila. Pero tandaan nyo, the word gospel means good news. Nakakalungkot sa iba sapagkat tinatawag nilang good news yan, pero kung pakikinggan nyo yung gospel na meron sa kanila, bad news. Bakit po? Tuturuan kayo ng iba, sasabihin sa inyo, para maligtas kayo, kinakailangan magpinitensya kayo. Magpakahirap kayo, saktan nyo sarili nyo. May magtuturo sa inyo para maligtas kayo, kinakailangan magbigay kayo ng malaking halaga. May magtuturo sa inyo para maligtas kayo, kinakailangan sundin nyo ang 10 utos. At marami pang mga ibang katuruan. Pero salamat mga kaibigan at mga kapatid, the gospel na niyakap po natin, yung gospel na sinampalatayanan natin, it is only by the grace through faith in Jesus Christ alone. Amen. Just imagine, hindi mo na kailangan magpakahirap, hindi mo na kailangan magsakripisyo para ikaw ay mapunta sa kalangitan. Ang kinakailangang tugon na hinahanap ng Diyos, sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, dahil sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, sino man daw po manampalataya, sino man daw po magtiwala sa Panginoong Jesucristo, ay may buhay na walang hanggan. Amen. That's good news. Kasi wala ka nang magiging ibang tugon, tatanggapin mo lang. Ang regalo ay dyan na, ginawa na ni Christ. Ang magiging tugon na lang, ang hinahanap na lang ng Diyos mula sa atin ay sampalatayanan natin siya. Pagkatiwalaan natin na yung ginawa ni Kristo sa krus ay sapat na para sa ating kaligtasan. Kaya nga, nakakalungkot sapagkat ang daming mga nagtuturo sa ngayon. Pero kung titignan natin, ano ba ang sabi ng Bible? Kaya nga, napakahalaga kung bakit napansin nyo po dito sa inyong church. Bakit puro kayo Bible? Kasi ang Bible, ang salita ng Diyos. Ito nagtuturo ng katotohanan. At ito rin ang nagtuturo sa atin, ano ang tunay na kaligtasan. Kaya sa mga bisita po namin, mga kaibigan at mga kapatid, una sa lahat, ito pong church na ito, hindi itong tagapagligtas. Pero salamat, itong church na ito ay nagtuturo sa inyo ng tunay na kaligtasan. Na tanging kay Kristo lamang natin matatagpuan. Kaya nga tayo po, meron tayong authoritative gospel sapagkat ito yung sinasabi, thus saith the Lord. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po ang warning sa atin ng Galatians chapter 1. Verse 8, merong sinabi doon, another gospel. May mga magtuturo ng maling ebanghelyo. Kahit yan ay anghel pa, kahit na yan ay nagpapakilalang apostol pa, huwag niyong paniwalaan. Tignan niyo ano ang sabi ng Bible. Lahat tayo'y makasalanan, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Alam niyo, doon sa mga nagtuturo na sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos, hindi nila naiintindihan ang kanilang aral. Sapagkat kahit si Moses mismo, hindi niya nasunod yung 10 utos na yan perfectly. Kaya nga hindi siya nakapasok sa promised land eh. Kaya nga kaligtasan, it is only by the grace through faith in Jesus Christ alone, mga kapatid. Hindi lang po yan, number 2. Kung bakit po, mga kaibigan, hindi po sayang, hindi po nababaliwala ang ginagawa natin sa Panginoon. Meron tayong right salvation, and under ng right salvation, meron tayong authoritative gospel. Number 2, meron po tayong assured, sigurado, assured gospel. Let's go back to verse 1, second part ng verse, and verse number 2. Anong sabi po ng talata? Which also ye have received,
And wherein ye stand, tapos sabi ng verse number 2, by which also ye, pansinin niyo po yan, ye are saved. Saved. Sabi ng ligtas na. Kayo ay mga ligtas na. Alam niyo, sa totoo lang, nakakalungkot po sapagkat marami sa ngayon ang nagtuturo ng Bible, pero hindi sila sigurado sa kanilang kaligtasan. Kung tatanungin mo sila, oh Brad, kung sakali pang mamatay ka, alam mo ba kung saan tutungo ang kaluluwa mo? Alam mo, marami magsasabi, ay hindi eh. Hindi sila sigurado. Hindi sila tiyak. Nagtuturo sila ng Bible. Ilang taon na sila nagtuturo ng Bible. Hindi pa pala sila sigurado na sila ay ligtas, na sila ay pupunta sa langit. Pero thank God, in the Bible, lahat ng mga nagtiwala kay Jesus Christ, lahat ng sumunod sa Diyos, nanampalataya sa Kanya, lahat sila ay tiyak sa kanilang kaligtasan. Assured, may assurance. Kaya nga, di ba, kung titignan natin sa 1 John chapter 5, verse 13, anong sinabi po dito sa talata? These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Ano sabi diyan? That ye may know. Inyong malaman, ye may know that ye have eternal life. Mga kapatid, buhay pa po tayo. Alam na natin na meron tayong buhay na walang hanggan. At ano yung dokumento na ating pinangahawakan? It's the Bible. Amen. Kaya nga, kahit naman sa mga dokumentong pangtao, di ba tanongin, uy, paano ka nakakasiguro na yung natitirikan yung lupa, inyo talaga yan. Aba, ito titulo, meron kaming titulo, may dokumento. Yung dokumentong pantao lang yun. When it comes to our salvation, meron tayong dokumento. At itong dokumento na ito ay higit sa dokumentong pantao dahil ito ay salita ng Diyos. At pipirmahan mo ito sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya pag nagtiwala ka kay Jesus Christ, totoo po ang pangako ng Diyos. Pag nanampalataya ka kay Jesus Christ, ligtas ka kung tunay kang nanampalataya sa Kanya. Hindi mo nasasabihin, ay teka lang, saka na natin malalaman yan, pagpatay na tayo. Just imagine, halimbawa, kukuha ka ng insurance company, tapos sasabihin sa'yo ng insurance, oy Brad, kuha ka na itong insurance, pero alam mo, hindi ka sigurado may matatanggap yung family mo, nakuyari ka dyan. Diba? Yun yung insurance company nagsasabi sa inyo, may matatanggap ang family nyo. How much more yung assurance of salvation, na pag sinabi ng Bible, pag namatay ka, siguradong sa langit ka pupunta. Yan ang kagandahan sa Ebanghelyo. Kaya nga, hindi walang kabuluhan, hindi sayang ang ginagawa natin sa Diyos dahil ang kaligtasan natin ay totoo. Assured ang ating salvation. Number 3, sabi pa dyan, the authenticated gospel. Hindi lang po mga kaibigan at mga kapatid na meron tayong authoritative gospel, hindi lang po tayong assured, may assured gospel, kundi number 3, authenticated gospel. Anong sabi ng verse number 3? 1 Corinthians 15 pa rin po tayo. For I delivered unto you first of all that which I also received. How? Tignan niyo po yan. How that Christ died for our sins. Tignan niyo po. According to the Scriptures. Alam nyo dito po sa talatang ito, pag sinabi nating Scriptures, bagamat alam natin pag sinabing Scriptures, ang unang pumapasok sa atin, the whole Bible. Pero dito po, nung time na ito, hindi pa po kumpleto ang Bible nung sinabi itong statement na ito. Kaya basically, pag sinabing Scriptures dito, it refers to the Old Testament. Pero what's my point? Alam nyo ba yung gospel na meron po tayo? Yung gospel na meron tayo is authenticated yan sa lahat ng mga libro sa banal na kasulatan. Kalat yan. Hindi yan invento lang ni Pablo. Hindi yan sinabi lang ni John. Even in the Old Testament, sabi po nga ni Kristo, di ba sa John 5:39, sabi niya, search the Scriptures, referring to the Old Testament, search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, tapos ay, and they, the Scriptures, and they are they which testify of me. So ang buong Bible, mga kaibigan at mga kapatid, walang ibang tinuturo yan, walang ibang tinataas yan, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, in the Old Testament, bawat books ng Bible, merong tinuturo tungkol kay Jesus Christ. Alisin mo si Jesus Christ sa Bible, mawawalan niya ng kwenta. The Bible is all about the Lord Jesus Christ. That's why the gospel we embrace, yung gospel na ating sinampalatayanan, ito po authenticated by other books ng Bible. Ganyan po ka-powerful, ganyan po katotoo. That's why, mga kapatid, sa mga manggagawa ng Panginoon, salamat dahil ang inyong paglilingkod ay hindi po sayang, hindi baliwala.
Dahil ang kaligtasan na ating tatanggap ay tunay na kaligtasan. Pangalawa po, mga kapatid, hindi po sayang yung ating labor, our witness, our faith, because number 2, our labor is not in vain because of the risen Savior. Alam niyo mga kapatid, itong matindi. Yung ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, buhay. Yan ang sabi ng Bible. Tingnan po natin muna itong verse number 4. 1 Corinthians 15:4. And that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Alam niyo mga kaibigan, sa dami ng reliyon sa buong mundo, alam niyo pa paano tayo nakakatiyak that our faith belongs to the right kind of faith? Bakit po? Because our Savior, yung tinanggap natin, yung namatay para sa ating mga kasalanan. Yes, namatay siya sa cross. Pero itong matindi, siya'y buhay. Amen. Lahat ng mga religious founder, kahit mag-research kayo, may mga Google naman po. Hanapin ninyo kahit sa Google image, hanapin niyo po yung libingan ng lahat ng mga religious founder. Libingan ni Guru Gobind Singh, libingan ni Muhammad, libingan ni mga kung sino-sino pa. Lahat sila nakalibing hanggang sa ngayon. Sino lang po nag-iisang religious founder na pag tinignan nyo, bukas ang kanyang libingan. Because the God, the Lord we worship, ay buhay po magpakailan pa man. Kaya yung ating pananampalataya, yung 20 years ng anniversary ng church nyo, hindi siya sayang. Because the Lord we worship ay buhay po siya. Kaya nga, number 1, under po ng number 2, is meron pong scriptural evidences. Mismong ang Bible ay nagpapatunay na talagang si Jesus ay buhay. In fact, hindi na tayo lalayo because limited yung ating time. Tignan natin itong verse 5. Balikan natin yung 1 Corinthians 15 verse 5. And when He was seen of Cephas and of the 12, and that He was seen of about 500 brethren at once. 500, nakita siya ng sabay-sabay. Alam niyo mga kapatid, since uso naman ngayon yung mga Facebook, YouTube, minsan makakakita kayo ng mga video, may mga nai-interview na nakita daw nila si Elvis Presley. May mga ganyan, nakita ko si Elvis Presley. Yung iba naman, nakita ko si Michael Jackson. Yung mga ganyan. Yung iba naman, sasabihin nila, ay, nakita ko yung nakita ko ito. Kasi may mga binabanggit sila ng mga patay na nakita daw nila. Ang problema po, dun sa mga ganong kwento, sila lang ang nakakita. Sila lang ang nakakita, mga kapatid. Iba yung case ni Christ, 500, sabay-sabay, nakita nila. So kung sila ay daan-daan at nakita nila yan, hindi sila baliw. Meron talaga silang nakita. At nung nakita nila itong resurrected Christ na ito yung naging dahilan kung bakit dumating sa point, they're willing to die. Kahit patayin sila, kahit sunugin sila ng buhay, kahit pugutan sila ng ulo, kahit ipakain sila sa leon, okay lang sa kanila because they know they serve a risen Savior. Alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya natin, kahit pag-aralan niyo po yung history natin, yung ating mga ninuno sa pananampalataya, kung isipin parang ang hirap po. Dahil, just imagine, sumasamba sila, nananampalataya sila sa Diyos, hindi nila alam kung buhay pa sila mamaya, buhay pa sila bukas. Pero bakit sila nagpapatuloy? Because they believe, they know na ang kanilang sinasampalatayanan ay buhay. Kaya nga, jump tayo ng konti. Sabi nga ng verse 12, Now if Christ be preached that He rose from the dead, how shall say among you that there is no resurrection of the dead? Alam niyo, may mga issue pa ng panahon nila. May mga nagsasabi na, ay, hindi naman totoo yung resurrection. In fact, hanggang sa ngayon, may mga nagtuturo, may mga liberal scholars na nagtuturo, hindi raw totoo ang resurrection. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ito ang garantiya ni Pablo sa kanyang writings. Kung si Jesus Christ ay hindi nabuhay, hindi na nila ituturo yung resurrection. Kasi hindi totoo. Pero alam niyo kung bakit natin niyayakap, bakit tayo naniniwala na isang araw, tayong mga believers ay magkakaroon, yung mga nauna na po sa atin, nabanggit ni Pastor Jason, yung aking father, naniniwala ako, nalungkot ako nung nawala siya, pero ang blessing, based from the scripture, alam ko makikita pa kami isang araw. Amen. Bakit po? The Bible tells us na lahat ng mga nanampalataya kay Jesus Christ, bubuhayin niyang muli. Magkakaroon tayo ng reunion. Kaya kung meron man sa inyo rito, meron kayong mga mahal sa buhay, kinuha na ng Panginoon, alam niyong mananampalataya,
isang araw po magkikita-kita tayo. Magkakaroon tayo ng grand reunion doon sa kalangitan. Sa ngayon po, mamimiss lang natin sila. Tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero ang point na sinasabi ni Pablo, ganun siya sa kasigurado sa kanyang pananampalataya. Alam niya na buhay ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. At ganyan din po tayo, nawa hanggang sa panahon nito. Tuloy lang tayo because alam natin na buhay ang ating Panginoon. Hindi lang po ito scriptural evidence. Number 2, let's look at secular evidences. Alam niyo, ang kagandahan sa resurrection ni Christ, kasi sabi na, di, ano lang yan eh, nasa Bible lang yan. Alam niyo, ang kagandahan sa kay Jesus Christ, ang daming mga historical evidences na meron talagang Jesus Christ outside the Bible. In fact, isa po sa mga kinikilalang isang great historian, isa pong Jewish historian sa katauhan ni Josephus. Ito po ay kakontemporary ni Jesus Christ at naitala niya, naisulat niya kung nung kanyang kapanahonan, trending po yan, trending yung news. Kumalat po yung balita na itong si Jesus Christ, hinahanap nilang katawan. No? Alam sa totoo lang yung pananampalataya natin, ang dali hong wasakin, ang daling sirain. Alam nyo, simpleng-simple lang. Pag nailabas nila yung katawan ni Kristo, tapos na po ang pananampalataya natin. Wala na, hindi na tayo magkakaroon ng anniversary. Hindi naman, patay naman pala yung Savior natin eh. Pero hindi po. Kahit po yung mga nagsasabing, hindi daw totoo nag-resurrect, wala silang may pakitang katawan. Sabi nila, ay naku, ninakaw ng mga ano yan, ninakaw ng mga Romano. Hindi, ayaw nga ng mga Romano sa resurrection eh. Sabi nila, ay hindi, ninakaw ng mga Hudyo. Alam niyo, maraming Hudyo, hindi nananampalataya kay Kristo. Ay hindi, ano yan? Ninakaw ng mga disipulo, alam niyo mga kapatid, walang magnanakaw na handang mamatay, handang ipakain sa leon, handang ipapugot ang kanyang ulo for the sake of the gospel. Pero alam niyo, even sa secular evidence, talagang sinasabi na talagang merong Jesus Christ. Kaya hanggang sa ngayon, wala man tayong budget na magpunta sa Israel tour, pero kahit tignan nyo lang din po, picture lang, tignan nyo lang. Kung 20 lang ang budget nyo, makikita nyo bukas ang libingan. Buhay ang Savior natin. At hindi lang yan, pangatlo po under second outline, merong spiritual evidences. Sino po ang spiritual evidence? Yung mga nanampalataya kay Kristo. Sabi po ng Romans chapter 6, sabi po rito verse 1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid, verse number 2, how shall we that are dead to sin and live any longer therein? Now verse number 3, know ye not that so many of us were baptized into Jesus, were baptized into His death? Verse number 4, therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga matinding ebidensya na totoo yung resurrection, may mga binago ang buhay ang Panginoon. Amen. Ang baptism po, alam natin yan. Sa Bible, hindi yan nakakapagligtas. Yung paglubog, pag-out, hindi siya nakakapagligtas. But yung practice ng baptism itself is a practice of faith. It's a picture of our salvation. Nilalarawan yan na kung paano si Kristo ay, kaya nga ang baptism natin, lubog tsaka ahon. Kasi, yun yung naglalarawan ng kanyang kamatayan, death, burial, at saka yung kanyang resurrection. Yung mga wisik, walang simbolo yan. Kasi ang tunay na baptism, ganyan ang sabi ng Bible. Dahil yan ay nilalarawan niya ang Panginoong Jesucristo. Na sa pag-ahon na yan ng baptism, magandang symbol siya. Newness of life. Dahil tumanggap ka na sa Panginoon, if any man be in Christ, he is a new creature. Kaya yung mga nagtiwala sa Panginoon, binigyan ka ng bagong buhay ng Panginoon, yan po ay spiritual proof na tunay na may Kristo na nagpapabago ng buhay. May Kristo na kung saan na-resurrect dahil kitang-kita sa buhay mo na na-resurrect siya. Kaya nga, alam nyo, hindi man tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa, pero bilang mananampalataya, inaasahan ng Diyos sa atin magandang patotoo. Let your light so shine before men, Matthew 5:16, that they may see, mga unbelievers, makita that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Number 3, hindi lang po mga kaibigan at mga kapatid, na tayo po, hindi sayang ang ating ginagawa because of the risen Savior. Una, right salvation. Pangalawa, risen Savior. Pangatlo po, mga kaibigan at mga kapatid, is the rapture of the saved.
because of the rapture of the saved. Hindi sayang ang mga ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon dahil po isang araw, lahat ng mga nanampalataya, lahat ng mga nagtiwala kay Jesus Christ, kukunin niya. Tingnan natin doon sa 1 Corinthians 15. Let's go to verse number 51. Sabi po ng talata, "Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep." O baka may natutulog na ho rito, ha? Sabi rito, sleep. Yan po ay sa mga figure of speech, ang tawag ganyan yung euphemism. Tungkol yan sa mga, alam niyo sa point of view kasi ng Diyos, ang mga mananampalataya na namatay na parang tulog lang sila. Kasi isang araw, bubuhayin sila ni Lord eh. Kaya nga makikita natin dito, we shall not all sleep. Hindi po lahat makakaranas ng physical death, but we shall all, lahat ng mga believers, be changed. Sabi ng verse 52, in a moment, in the twinkling, isang kisap ng mata, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Under po niya, number 1, sa third outline, yung word na glorification. Mga kaibigan at mga kapatid, darating ang panahon, kukunin tayo ng Panginoon dito sa mundong ito. Sino may mga kukunin? Yung mga nanampalataya. Yung mga nagtiwala kay Jesus Christ, na kanilang nag-iisang tagapagligtas. Isang araw po, babalik ang Panginoong Jesus, kukunin niya ang lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Ito maganda. Jump tayo dun sa isa pang verse na kaparehas nito. 1 Thessalonians chapter 4. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 hanggang 18. Let me read itong mga verses. 1 Thessalonians chapter 4, mula 16. "For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. And the Lord Himself shall descend from heaven." Nasabi nga dyan, makita natin na itong Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbalik po, siya po ay babalik ang Panginoong Jesucristo, magkakaroon po ng pagkakita. At anong sabi dyan? Lahat ng mga namatay kay Kristo, mga kaibigan at mga kapatid, bubuhayin niya. Kaya nga, itong kagandahan po kasi, ito po kasi event na ito, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Kung itutuloy nyo nga doon sa chapter 5, sabi lang, kagaya ito ng magnanakaw sa gabi. Alam niyo mga magnanakaw sa gabi, wala pong magbe-message sa ating magnanakaw. Brad, papaschedule ako, mamaya dalang-dalang ako sa inyo ha. Kukunin ko lang, sapatos mo lang naman, o kaya yung bisikleta mo, walang ganung magnanakaw. Ang magnanakaw, ang punta niyan, surprise. At itong event na pinag-uusapan natin, darating si Kristo, surprise. Uy, wala ko dun sa channel, live pala tayo. Darating si Kristo, at kukunin niya lahat ng mga nanampalataya, lahat ng mga patay. Uunahin niya, magre-resurrect yung mga patay. Sa ngayon po, yung kaluluwa ng mga patay, absent from the body, present with the Lord. Pero darating ang panahon, yung mga kaluluwa na yan na nasa langit, bibigyan ulit ni God yan ng katawan. Bagong katawan, glorified body. Amen. At hindi lang yan, ito sana request ko kasi mas matipid ito, hindi mo kailangan ng St. Peter. Pag aabutan ka na itong event na ito, kaibigan, buhay ka pa, kukunin ka ng Panginoon. In fact, in the Old Testament, may mga ganyang example. Kung kilala niyo po sa Bible, yung Enoch, meron pong isang karakter sa Bible na Enoch, hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kinuha siya ng Panginoon. Magandang paglalarawan niya dito sa event na tinutukoy ng 1 Thessalonians chapter 4. At hindi lang yan, another character by the Old Testament, si Elijah, pinasundo siya ng Panginoon. Hindi sila nakaranas ng kamatayan. Hindi nila kinakailangan ng St. Peter. Sila dinala ng Panginoon sa langit. At yung event na yan, uulitin niya ng Panginoon isang araw, bababa siya dito, tatawagin niya lahat ng mga mananampalataya sa isang kisang mata, mangyayari lahat yan. At ito maganda, bibigyan niya tayo ng body na incorruptible, sabi nga ng 1 Corinthians kanina. Kaya mga kababaihan, huwag na kayong gumastos kay Vicky Bello at saka kay Kalayan. Okay? Kasi, kung ipapabanat nyo ang balat nyo, magbilang kayo ng ilang taon, kukulubot din yan. Kaya kung ako sa inyo, mag-invest na lang kayo for eternity. Diyan nyo na lang gamitin ang budget ninyo. Kasi pag nag-invest kayo kay God, hindi sayang yan. No? Kay Kalayan,
kay Vicky Bello, nako, ang laki ng gagastusin nyo, tatanda rin kayo, manghihina din kayo, isang araw mamamatay din physically, maliban na kung abutin ng rapture. Pero, tutusin sayang. Pero yung ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, hindi sayang, sapagkat bibigyan tayo ng glorified body ng Panginoon. Kaya, sa ngayon, medyo hirap tayo. Isa ko tumitingin ka sa salamin. Titingnan mo yung balat. Ako, batong balat ko. Ang dami ng mga kung ano na nakikita sa balat. Relax, babaguhin niya ng Panginoon. Okay? Hindi lang po malinaw sa akin regarding sa height. Kasi minsan may mga maliit, gano'n ba ako tatangkad pagdating ng rapture? Huwag niyo akong problemahin yan. Ang mahalaga, safe po kayo. Huwag niyo rin problemahin. Ako, gusto ko sana, kasi di ba may mga iba, puti, gusto pumitim. Yung iba naman, maitim, gusto pumitim, minsan hindi mo maintindihan yung tao. Pero relax lang. Kung kilala niyo po itong mga artista, sila Digdong Dante, sila Marian Rivera, pagdating ng rapture, walang sinabi yung mga yan sa ibibigay na katawan sa atin ng Panginoon. Kaya relax lang. Ay, gumasok. Pag nakita niyo yung mga itsura nyo na medyo tumatanda na, sabihin nyo, malapit na akong graduate, ganun na lang sabihin niyo. Pero tandaan niyo po, blessing yan na isang araw magkakaroon tayo ng glorified body. That's why yung ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon, hindi po sayang. Pangalawa po, hindi lang glorification. Pagdating po ng rapture, isa rin po sa mga inaasahan natin, kaya hindi sayang yung ginagawa nating paglilingkod. Because number 2, golden crowns. Alam niyo sa Bible, tinuturo ng Bible, na lahat ng mga ginagawa natin, alam niyo po, ito lang ang medyo, may mga nako-confuse kasi ng mga tao dito. May mga naniniwala kasi na ang kaligtasan paggawa. Alam niyo, magkaiba po sa Bible ang kaligtasan at saka yung paggawa. Ang kaligtasan, purely biyaya lang po ng Panginoon yan. Manampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka. Pero pagdating sa paglilingkod, bakit ba tayo we go to a Bible-believing church? Bakit ba tayo umaattend sa ministry? Bakit ba tayo kinakailangan manalangin, mag-devotion, umawit sa Panginoon at kung ano-ano pa mga talento? Lahat ng yan ay walang kinalaman sa ating kaligtasan, pero lahat ng yan ay may kinalaman sa ating rewards. Na isang araw po, pagharap natin kay Kristo, after na ma-rapture tayo, doon po sa kalangitan, meron pong tinatawag na Bema Judgment or Judgment Seat of Christ. Yung Judgment Seat of Christ, walang kinalaman yan sa kaligtasan. Pagdating po doon, ibibigyan tayo ng reward sa lahat ng mga nanampalataya kay Christ. At may mga iba't ibang crowns na ibibigay sa atin. Like for example, makikita natin sa 1 Corinthians, mabilisan na lang po ito, 1 Corinthians chapter 9, 24 to 25, magkakaroon tayo ng tinatawag na incorruptible crown. Na itong incorruptible crown na to, yung mga nagpapatuloy ng race sa paglilingkod sa Panginoon, magkakaroon po nito. Another crown pa, in 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, merong tinatawag yan na crown of rejoicing. Sa lahat po ng mga nag-share ng Ebanghelyo, nag-witness na sa kanyang mga classmate, sa mga nag-witness sa kanyang opisina, yung mga nagtuturo sa mga bata, nag-evangelize sa kanila, mga kapatid, hindi sayang yung ginagawa ninyo. Because one day, magkakaroon kayo ng crown of rejoicing. Another crown, makikita natin sa 2 Timothy chapter 4, verse number 8, na sinasabi dyan, crown of righteousness. Ito yung mga prepared, ito yung mga handa sa pagbabalik ni Christ. Bibigyan din kayo ng crown. Kaya nga, di ba, ito kagandahan, hindi natin alam kung kailan babalik si Christ. Kaya nga maganda, lagi tayo maging handa. Expect natin na anytime babalik siya, ayusin mo na ang pamumuhay mo, ayusin mo yung pananaw ng buhay mo, ayusin mo yung mga investment mo sa buhay na ito. Of course, hindi masama na kung ikaw may negosyo, pero ang pinakamalaga maging primary investment mo, hindi physical, kasi itong mundong ito masisira, ang mundong ito'y maguguho, pero yung pangkalangitan, hindi ho masisira. Another crown pa. Sa James chapter 1 verse 12, makikita natin din yung crown of life. Ito yung mga nag-endure sa mga temptation, different kinds of trials and temptations in this life, makakaranas po tayo. Pero kung magpapatuloy ka, lingkod lang sa Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, then hindi po masasayang yung ginagawa sa Panginoon. And of course, ang 1 Peter chapter 5 verse 4, pero tinatawag na crown of glory. At sa crown of glory, mga pastors po, salamat. Bibigyan ng reward ng Panginoon. Hindi masasayang. Parang si Pastor Jason, no? Batang-bata siya. Parang yung mga nagsasabi sa kanya, Brad, sayang ka. Pastor, ka sayang buhay mo. Pero hindi sayang ginawa ni Pastor Jason. Dahil alam niya, ang pinaglilingkuran yung Panginoon, ay hindi po walang kabuluhan ang kanyang paglilingkod na ginawa. Of course, last po, mga kapatid, God's presence. Ito ang pinakamaganda sa lahat.
Sabi nga ng 1 Thessalonians 4:17, doon sa last part ng verse, sabi doon, so shall we ever be with the Lord. Alam niyo, itong pinakagusto ko sa lahat, hindi yung crowns eh. Pero isang araw, kukunin tayo ng Panginoon at makikita mo si Jesus Christ face to face. Na makakasama mo na ang Panginoong Jesus forever. Alam niyo, sa mundong ito, may tatanong, totoo ba ang forever? May forever ba? Of course, sa mundong ito, wala. Pero kay Kristo meron. Pag nagtiwala ka kay Christ, pag naglikod ka sa Panginoon, lahat ng mga ginawa mo sa Kanya, hindi mababaliwala. At ang pinakamasarap, sabi ko nga sa inyo, na isang araw, lahat ng mga katanungan na meron kang gustong itanong, maitatanong mo na personally, face to face, sa ating Panginoon. Alam, sa totoo lang, walang kapuluhan ng kalangitan kung wala doon si Jesus Christ. Siya ang the best, pinaka-center ng kalangitan. Kaya, ito po yung magbibigay sa atin ng motivation to continue. Yes, salamat po, 20 years. Pastor Jason, hindi ko lang may papangako na pag umabot kayo ng 100, attend pa ako. No? Okay ang 20 sa mga sunod. Pero pag 100 years, hindi ko na mapapangakong attend pa kami. Pero 20 years, sana po umabot 21, 22, 23, 30, 40, 50, hanggang kailan kalooban ng Panginoon. Kasi ang ginagawa niyo sa Panginoon ay hindi mo mawawalan ng kabuluhan. Sa mundong ito, maaaring mabigyan ka ng award, mabigyan ka ng mga honors, may mga di-display ka dyan. Pagbilang ka ng ilang taon, wala nang papansin sa'yo. Pero pag naglingkod ka sa Panginoon, maaaring hindi ka palakpakan sa mundong ito, pero pagdating mo sa langit, pagharap mo kay Jesus Christ, walang makakatakas. Lahat ng ginawa mo sa Kanya ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kaya nga po, dun sa ating pinaka-key verse, therefore, ano naging conclusion? Be steadfast and unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Let us pray, Pastor Jason.